Tatlong Chinese Coast Guard vessel ng China muli na namang binomba ng water cannon at binangga ang mga barko ng Pilipinas. Talaga namang nakapanggigigil ang pangyayaring ito. Pero bakit nga ba hindi pa rin gumaganti ang ating Coast Guard sa mga Chino? Also have a water cannon. So pwede tayong gumanti ng water cannon. At bakit sa kabila ng balikatan exercises na isinasagawa sa West Philippine Sea ay malakas pa rin ang loob ng China na bombahin ng water cannon ang ating mga barko at walang pakundangan na banggain pa ang mga ito? Yan ang ating aalamin sa video na ito at aalamin din natin ang tunay na misyon ng Philippine Coast Guard para sa mga Pilipino. Nito lamang April 30, 2024 ay muli na namang nakatikim ng malakas na water cannon ang PCG vessel mula sa mga barko ng China. Kaya naman maraming Pilipino ang nagalit sa aksyong ito ng China. Subalit kasabay din ito ay ang pagkadismaya ng mga Pilipino para sa mga Coast Guard personnel ng bansang ito. Hindi kasi natin maiaalis sa bawat tunay na makapilipino na magalit dahil sa nakikita nila na inaapi-api lamang ng China ang ating mga barko. Lalo pa at malinaw sa kanilang kaalaman na nandyan lamang ang mga Amerikano kung saan ay inaasahan nila na tutulong na sa pagkakataong ito. Subalit sa nasabing insidente ay tanging ang barko lamang ng VFAR na BRP Bangkaw at ang BRP Bakagay lamang ng Coast Guard ang magkasama sa operasyong ito. Kaya't wala talaga silang aasahan na tulong mula sa iba sa pagkakataong ito. Kaya naman muling nakaporma ang China para bombahin ang water cannon ng mga ito. Dahil kung kasama nila ang barko ng US ay tiyak na hindi makapapalag ang mga ito. Gaya na lamang kung saan naroroon ang aktwal na pagsasanay ng mga barko ng US at Pilipinas, kung saan ay hanggang tingin lang ang nagagawa ng China dahil malinaw na takot sila kapag nandiriyan ng Amerika. Pero dahil nga malayo ang presensya ng US sa pagkakataong ito ay muli na namang nakapangharas ang mga Chino. Isang malinaw na naratibo na kailangan talaga natin ng mga Amerikano. Pero syempre, marahil ang ilan ay magagalit dahil tila ay wala namang ginagawang tulong ang US para ipagtanggol ang Pilipinas laban sa agresyong ito. Gayon pa man ay may kasunduan ng US at Pilipinas na kung may babawian ng buhay sa mga Pilipino dahil sa panghaharas na ito, ay tiniyak na magkabilang grupo na automatic nang matitrigger ang MDT nito. Maaaring hindi magandang pakinggan dahil kailangan pang may bawian ng buhay bago tumulong ang US. Subalit kung uunawain nating mabuti, ang pahayag na ito ay magbibigay naman ito ng matinding babala para sa China. Kaya't kahit papaano ay mag-iingat pa rin sila. Kaya't kung mapapansin natin ang video na ito ay ang barko lamang ng PCG ang tinatarget ng mga Chino. Isang indikasyon na natatakot din silang humantong sa pagkasawi ng buhay ang kanilang pag-atake dahil tiyak ang susunod na pangyayari ay sila naman ang madadali. Sa madaling salita, ang pambobomba ng tubig ng China sa ating mga barko at pakikipagkiskisan sa mga ito ay isang paraan lamang nila upang matakot at umatras ang barko ng Philippine Coast Guard. At sa paraang ito ay nabibigyan rin nila ng takot ang ilang Pilipino na sinusuportahan naman ng mga pro-China sa bansang ito, kung saan ang ilan sa kanila, imbis na kundinahin ang China sa agresyon nila, ay ang US Embassy pa ang sinugod nila. Ginawa nila ito para suportahan ang agresyon ng China upang iparating sa mga Pilipino na gigirahin na nila tayo dahil sa mga Amerikano. Kaya't hindi tayo dapat magpadala sa nais mangyari ng China dahil kung uunahin natin ang galit dahil hindi tayo makaganti sa kanila ay mahuhulog lamang tayo sa patibong nila, kung saan ang ating pagkundina sa hindi pagpatol ng PCG sa China ay lalo lamang nagpapalakas ng naratibo ng mga pro-China. At habang dumarami ang pro-China sa bansang ito ay hindi malabo na magkaroon ng civil war sa bansang ito. Dahil kapag tuluyang nahati ang paniniwala ng mga Pilipino, ay tiyak na magkakaroon ng malawakang revolusyon sa bansang ito sa pagnanais ng mga makakomunista na tuluyang palayasin dito ang mga Amerikano at tuluyang isulong ang ideolohiyang komunismo, kung saan ay inaral na ito ng ilang miyembro ng politikal na partido ng dating Pangulo. Kaya't hindi natin dapat batikusin ang ating mga Coast Guard dahil sa maniwala ka man o hindi, ay may magandang naidudulot ang mga ginagawa nila. Isang halimbawa sa panahon ni Duterte ay napakaraming insidente at reklamo mula sa mga mangingisdang Pilipino
kung saan bukod sa pinalalayas sila sa ating mga teritoryo ay binabangga rin ng China ang kanilang mga barko at ang mas masakit dito ay yung nahuli na nilang isda ay kinukuha pa ng mga Chino. Nandoon sila, kumbaga sila ang nakabantay dyan, ganun. Eh wala naman tayong, ang Pilipinas, wala namang bisil nakaantabay dyan. Wala po tayong Coast Guard nun sa atin? O wala. Samantala sa panahong ito ay tila hindi na ganoon kalala ang hinaing ng mga mangingisdang Pilipino at mas marami na ang nakapapalaot sa rehiyong ito na regular pang binabantayan ng Coast Guard at binibigyan ng libreng krudo. Gusto yung sabihin? Siyempre masaya kasi yung parang may kakampi pala. At dahil nga palaging binibisita ng BIFAR at Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino sa lugar na ito, ay sa kanila na lamang ibinabaling ng China ang pagkainis nito, kaya't hindi na basta-basta mapalayas pa ng China ang mga mangingisdang Pilipino dahil mas importante para sa kanila na mapalayas ang ating mga barko dahil ito ay kumakatawan sa pangangalaga ng ating teritoryo na pilit kinukuha ng mga Chino. Kaya't mas priority ng China ngayon na mapalayas ang ating mga barko at mas kakailanganin na nilang maging palakaibigan sa mga mangingisdang Pilipino. Kung wala kaming mga pagkain at saka mga sigarilyo, magpunta kami, binigyan din kami sa kanila. Dahil sa paraang ito ay mapangangatwiranan nila na hindi nila hinaharas ang mga mangingisdang Pilipino na makatutulong para sa kanilang naratibo laban sa administrasyon ngayon na ipinaglalaban ng ating teritoryo. Kaya't hindi natin kailangan makipagsabayan sa China sa pangwa-water cannon nila dahil ang ating mga mangingisda ngayon ay mas nakikinabang na sa ating teritoryo kumpara noong panahon ni Digong na halos maiyak na lang ang mga mangingisdang Pilipino dahil nga nagsilbing tagasunod lamang ni Xi Jinping ang dating Pangulo. Kaya't kahit nagmungkahi pa noon ang Philippine Coast Guard na tapatan ng water cannon ng China, ay hindi rin ito binigyang pansin ng administrasyon niya. Ship also have a water cannon. So pwede tayong gumanti ng water cannon. Kaya't malinaw na nakahanda ang Coast Guard na makipagsabayan sa mga barko ng China. Kahit pa obviously ay luging-lugi sila. Kaya't hindi natin masasabi na duwag ang Coast Guard ng Pilipinas dahil ginagawa lamang nila ang mga misyon na iniaatang sa kanila. At sa pagkakataong ito, hindi man sila payagan na makipagsabayan sa China, ay may malinaw na diskarte naman sila at iyan ay ang maging matatag sa pambubuli ng China hanggang dumating sa pagkakataong malagasan sila. Isang misyon na nakasalalay ang kaligtasan nila para lamang mapaglingkuran ang ating mga mangingisdang Pilipino at maipaglaban ang ating karapatan sa maayos na pamamaraan at ang lahat ng iyan, ang kapalit ay ang kanilang kaligtasan. Samantala ang responsibilidad ng Coast Guard noong panahon ni Duterte ay bukod sa huwag lumaban, ay tila ang mga mangingisda ay kanya ring pinabayaan at ang ating teritoryo ngayon ay hirap na nating mapuntahan dahil sa maka-China niyang pamamaraan. Kaya't imbis na batikusin ang ating mga Coast Guard ay dapat pa nga natin silang hangaan dahil nakahanda silang gawin ang kanilang tungkulin para sa ating bayan kahit pamalagay sa alanganin ang kanilang kaligtasan.